Mukhang nagbunga na po ang ating mga pagdadaldal dito sa social media. Hindi lamang ako kundi 10 ng aking mga kasamahang influencer o YouTuber o vlogger na nagdadakdak tungkol doon sa nangyayari ngayon sa pamilya ni Carlos Yulo. Mukhang meron ng patutunguhan itong ating mga dinadaldal dito sa YouTube kasi ngayon lang mga 2 hours ago may napanood tayo supposed to be i-interviewin ni Maris Umali si Chloe about dun sa parang ambush interview at hindi na po nagpaunlak hindi nagpaunlak si Chloe ng interview kay Maris Umali. Mukhang ito na yung bunga ng mga pambubulchak natin sa social media na medyo nabawas-bawasan na ang kakapalan ng mukha ng babaeng naging dahilan ng pagkakaroon ng conflict between Carlos family and Carlos. At sana po yung itong ating ginagawang mga na itong mga ganitong klaseng reactions ay hindi lang ako 10 ng aking mga kasamahan na merong mga content na ganito na nagre-react ay nakatulong ito sa kay Chloe. Malaking impact ito kasi nung mga nakaraang araw 'di ba, lagi siyang nakasampa sa mga interviews at nakakasagwa talaga hanggang ngayon na hindi malimutan ng sambayanan ng Pilipino itong interview niya na eto, na si Carlos ay in-interview ng isang media at nakasampa yung kanyang baba dito sa shoulder. So hindi po maganda, inappropriate po talaga itong ginawa na isa kang nagdadala ng karangalan ng bansa tapos yung girlfriend mo pantulog at nasa bed, inappropriate talaga. So, mukhang meron ng mga realization na nangyayari unti-unti sa pambubulchak natin dito sa kay Chloe at sa kay Carlos as well. Kasi kailangan natin pansinin, kailangan natin magtulong-tulong. Hindi po para ay sila ipabagsak, kundi i-remind sa kanila na ito yung dapat gawin kasi we are older generation than them. Kasi ang generation nila bata pa sila eh. So, kumbaga nakakatulong ito. Meron man tayong mga basher na nagsasabi sa atin na wag na tayong makialam pero para sa akin meron pong nagiging resulta itong ating mga pangbabatikos o pagbibigay reactions dito sa mag-girlfriend na ito. And again, uulitin ko po ito so many times and million times hangga't meron pa akong reaction na naiisip dito kay Carlos at saka kay Chloe. Yang tinatamasa ninyo ngayon na reward ay galing po yan sa kaban ng bayan. Remember, taxes payer po yan. Though talagang nararapat talaga na ibigay sa inyo yan dahil hindi matatawaran ang inyong mga katapangan at buwis buhay na laro sa pagsali nitong mga international competition. Pero sabi ko nga as Filipino, we should be united. We should be celebrating, all of us. Kaya kasama po kami dyan sa mga nagse-celebrate. And ayan nga po, kaban ng bayan ang mga papremyo na yan. Proud kami na nagsasalita dito dahil no man is an island. Ang tagumpay mo ay tagumpay nating lahat. Kaya ayan po, marami pa silang mga upcoming prizes na reward na tatanggapin galing sa mga LGUs. At uulitin po natin hangga't hindi pronounce ng ating mga taga-gobyerno na galing yan sa sariling bulsa, patuloy po tayo dito magre-react. Ito lang ang kakaibang panalo na dapat nga kakaiba, unique siya in a way na wala pang gymnasts in the history na nanalo in this earlier generation. Nagbubukod tangi si Carlos Yulo. Pero ito din lang ang punong-puno ng pagbabatikos. Punong-puno ng mga pambubulchak dahil sa inappropriate na mga attitude na pinapakita ng ating itong si Carlos Yulo and the girlfriend. And I still believe na ang nagna-navigate sa utak nitong si ating golden boy ay talagang si girl. Girl, tinamaan ka talaga ngayon dahil ayan na, pinasampal talaga sa iyo ng mga netizen kung saan ka lang dapat umeksena. So ayan, lungkot na lungkot pa rin ako dahil nakita ko yung interview ng dalawa mong kapatid. Natutuwa lang ako to ask this question.
Siyempre, big time na si Kuya, marami ng pera darating. Ano yung gusto nyo? Ikaw, anong gusto mong pabili? Kuya, kung lambing ka, di ba? Kuya, naman. Actually, wala po talaga akong pakisama niya or kung ano yung makuha niya. Pagiging Olympic gold medalist, yan ang malaki para sa inyo. No, then, yung love niya sa amin. Okay. His Okay. family. Kung, Sobrang saya po namin sa mga achievements at niya. yan. Okay. Sobrang saya po talaga as in. Pero, ang habol lang po talaga namin. Siya. After all, may napatunayan na siya. Diba, right? Wala na kami pa kahit magsaya kayo dyan. Hindi na namin kayo guguluhin ng girlfriend mo. Like, may napatunayan na. Ang gusto lang namin is bumalik ka. Sa amin. Kasi, actually, iniyakan ko talaga si mama dyan eh. Hindi namin siya gustong bumalik kasi nagkaroon siya ng money or everything, etc. Or naging gold medal. Wala kami pake kahit di siya makagold. Ang gusto lang talaga na is bumalik siya. Kahit di niya dali yung medal niya. Sure. Okay. Matanong ko lang, okay lang ba as father? Okay lang. Okay lang. For me lang, let's make this clear. Hindi po namin dinis-own or nilustay si Kuya or hindi namin pinabayaan. Yun lang talaga yung nangingibabaw sa inyong dalawa. Sa inyong lahat ng family. Sa atin, okay lang tayo, Kuya eh. Sa atin nila, papakawan lang tayo. Alam ko yung pride, yung ego, alam ko natapahan pa rin nila mama. Pero, ay hindi naman yung way na para mag-sorry ka sa kanila kasi. Babae yan, si mama eh. And pag tinatoyo yan, alam mo naman mga babae. Kailangan mo talaga suyuin. And, sorry, naiyak ako kasi. Hindi ko naman pwedeng itago to. And, Sige. so, yun nga. Alam ko nagsisikat sa mga sinabi mo kay mama. Pero, please, take low na. Convincein mo si Kuya na mag-sorry. Ako nagmumukha akong desperado kasi gusto ko talagang Mabuo yung mabuo pamilya. kami. Okay. Dati pa. Before ka pa maging Olympian, iniyakan ka talaga si mama. Na, bakit ganun? Kasi, Pero, yung iyak na yan, yung bang, kumbaga, yan ang nagpapatibay sa inyo. Challenges. kasi wala naman eh. Mm-mm. Wala naman kami magagawa. Pero Kuya, hindi ko namin pinipilit na lumapit. Pero, sana may isipan mo din na lumapit ka. Harap kay Papa na lang. O kaya sa akin. Gusto ko nang mabuo talaga tayo. Wala akong pakikahit makagos ka. Kasi kaya ko rin yan sa susunod. Magagawa ko rin yan. Gusto ko lang talaga is mabuo tayo matagal na. Gusto ko nangyari yan. Lagi naman po kami proud sa accomplishments ni Kuya. Pero po, Mukha na akong tanga. pero hindi lang po kami natuwa how he turned out dito. Ay, no po talaga. Pero sobrang proud po kami sa lahat ng accomplishments niya. Kahit before Olympics pa po. Hanggang ngayon, para silang namamalimos ng pagmamahal galing sa'yo at namamalimos ng atensyon na minsan daw ay sana naman maalala mo na umuwi ka sa kanila. Kasi kahit yung lolo mo talagang nakaka-touch talaga until now yung interview na gustuhin naman niya mag-attend. Meron siyang nakapalansya na polo shirt, yung checkered polo para umattend sa pagsalubong sa airport. Pero pinagbawalan siya ng tatay mo dahil daw sa text mo na wag na silang pumunta. Ano po ba yung pakiramdam mo? Dapat nga sana masaya, kaso nadismaya ako. Hindi kami pinayagan pumunta doon. Ang pupunta lang, ang susundo lang daw, si President at saka mga piling-piling media. Yun. Kaya imbis na masaya sana kami lahat, nadismaya kami. Dahil naka-ready na kami na sa pagsalubong eh. Naka-ready na kami. Ano po bang preparasyon na nagawa nila? Yung mga kaibigan namin, gumawa na ng banner, kung ano-ano pa ata ang mga ginawa nila. Tsaka nag-prepare din sila ng pagkain para sa amin. Tapos, papahiramin pa nila kami ng kotse na masasakyan ng pamilya. Yun. Bakit daw po kayo hindi pwede ano po
Ha? Bakit daw hindi kayo pwede doon? Ano sabi ko? Hindi sinabi ng papa niya eh. Kasi nag-text daw kaya sa papa niya na wag na daw kami sumama sa pagsalud. Sino po natin? Hindi ko rin alam kung sino eh, pero si Kaloy ata eh. Merong initiative talagang nanggagaling sa magulang ni Carlo na umattend o sumalubong sa airport. Hindi ko mawari kung bakit gano'n na lang katagal na tiis ni Carlos ng 2 years ang kanyang mga magulang na hindi niya nabibisita, hindi niya nayayakap, samantala yung pamilya ng girl ay very close siya. So, kailan lang naman to sumipot? Mukhang napapriority niya ngayon ang family ni Chloe. At so sad again na sa pagkabila ng kanyang tagumpay ay may kulang dahil sa pinaka-importanteng okasyon na minsan lang mangyayari sa buong buhay niya, yung pagtanggap niya ng mga reward kagabi at appreciation and welcome Heroes Welcome Program. Wala ang kanyang parents. Ito yung kanyang pagsisisihan. Buong buhay niya ito pagsisisihan na minsan lang nangyari sa kanyang buhay ang mabigyan ng presidential welcome na hindi na muli wala nang rewind. Ito yung kanyang pagsisisihan sa bandang huli na walang rewind, na hindi niya pinadalo ang kanyang mga magulang kagabi sa program na binigay sa kanya ng gobyerno ng Pilipinas. Sayang. Among those athletes, mag-replay kayo, meron lahat sa mainstream media, sa GMA, sa ibang mga national TV natin dyan sa Pilipinas, mapapanood nyo, siya lang ang bukod tanging walang magulang, ang umipal lang doon yung girl. Diba? So yan ang pagsisisihan ni Carlos, lalo pa simba ko lang, knock on the wood, may mangyayari sa mga magulang mo, and most especially sa lolo mo dahil tumatanda na. Ito ang pagsisisihan mo rin sa bandang huli na yung mga yakap, huli na yung mga sorry, huli na yung mga luha. Kung sa bandang huli ay may mangyari sa member ng iyong family. We're not praying to happen, but ang buhay natin ay hiram. Hindi natin alam anong mangyayari sa atin bukas, mamaya, ngayon. Kaya dapat lahat ng mga natitirang araw ay pahalagahan na natin. Kaya nga, alam mo, hindi ako naniniwala na ang mga basher dito na nambabash sa aking pag-react ay nakakasama itong aking ginagawa. Alam ko hindi ito nakakasama. Again, I am an OFW. I am a remittance contributor. I have the right to speak. I have the right to express my opinion. And most of all, we have freedom. We are in a democratic country that we could give our opinion basta hindi lang below the bells. Thank you for watching, and I hope to see you again on our next reaction. Bye for now.